ng pagharian mo mula sa papuri artists. Yan, dapat tayong lahat ay pagharian ng banal na espiritu sa ating mga buhay, pagharian ng Diyos ang ating lahat ng ginagawa. Pang araw-araw, hindi lamang sa isang buong araw, kundi panalangin natin na Panginoon, pagharian mo kami sa aming buong buhay. Magandang araw po sa inyong lahat at kayo nakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako po si Rodel Lacson at ako makakasama niyong muli sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Binabati ho natin muli ang ating mga tagapakinig na talaga namang walang sawa na nakikinig sa atin. No? Every week yan, hindi sila tumitigil ng pakikinig. Ang panalangin natin palagi ay pagpalain kayo ng Panginoon at patuloy kayong samahan sa buong taon. Kung anong ginawa ng Panginoon last year sa inyo, I'm sure hindi na gagawin ng Panginoon yun, hihigitan ni Lord yun. Kasi ang Panginoon hindi replay, hindi nagre-replay ang Panginoon. Kumbaga, hindi nag-uulit ng pagkain, palaging bagong luto, palaging bagong putahe. Kaya I'm sure God is going to do greater things in your lives. Marami sa ating mga Kristiyano ang nagtatanong, kailangan ba talagang magbigay? At yan, ngayong linggong ito, yan ang ating pag-aaralan. Ang mga katanungan na minsan ay sumisingit sa ating mga isip, no? Yung mga tanong na nagsasabi, kailangan ba talaga nating magbigay? At kung kailangan nating magbigay, magkano at hanggang saan ba ang dapat ang gagawin nating pagbibigay? How much must we be willing to give? Ngayong linggo, yan ang ating pagtutunan ng pansin sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 15, babasahin ko kung paano in-encourage ni Paul ang Corinthian church na gawin yung ginagawa o yung ginawa ng Macedonian church. Medyo mahaba po ito, babasahin natin. Ang sabi, "And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches." Ito'y binabasa ito o sinulat ito ni Pablo sa mga Korintyo at in-example niyang Macedonian churches. Ang sabi niya, "Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. For I testify that they gave as much as they were able, and even beyond their ability. Entirely on their own, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in this service to the saints. And they did not do as we expected, but they gave themselves first to the Lord and then to us in keeping with God's will. So we urge Titus, since he had earlier made the beginning, to bring also to completion this act of grace on your part. But just as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in your love for us, see that you also excel in this grace of giving." Yan, sinabi ni Pablo, hindi lang kayo dapat mag-excel sa inyong pananampalataya, sa inyong pananalita, sa inyong kalaman, sa inyong pagmamahal, kundi dapat mag-excel din daw kayo sa pagbibigay. Ang sabi niya rito, pagpapatuloy natin, "Here is my advice about what is best for you in this matter. Last year, you were the first not only to give, but also to have the desire to do so. Now, finish the work so that your eager willingness to do it may be matched by your completion of it according to your means. For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what he does not have. Our desire is not that others might be relieved while you are hard-pressed, but that there might be equality. At the present time, your plenty will supply what they need, so that in turn, their plenty will supply what you need. Then, there will be equality as it is written, he who gathered much did not have too much, and he who gathered little did not have too little." Alam mo, ina-address ni Pablo rito ang church ng Corinthian. Ang sinasabi niya rito, gusto kong malaman ninyo yung grasya ng Diyos na ibinigay niya sa Macedonian churches. Ang sinasabi niya, may grasya ibinigay ang Panginoon sa Macedonian churches at gusto ko makuha nyo rin yun. And what is that grace? It is the grace to give willingly. At ang sinabi niya that out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Na kahit hindi na nila daw kayang magbigay, when many would think that they were the ones needing the aid of others, sila pa rin yung nagbibigay. Sila pa rin yung ang unang iniisip ay makapagbigay. Ito yung mga Macedonian churches. At ito ang sinasabi ni Pablo na dapat gawin ng mga Corinthian churches. Na kahit hirap na hirap sila, even in their persecution and severe trials, yung kanilang joy ay umaapaw. Bakit? Kasi sila yung nagbibigay eh. The effect ng joy nila has been seen in the liberal contributions which they have made. Yung kanilang kaligalakan, yung kanilang kaligayahan ng pagbibigay ay hindi natatabunan
nung persecution nila, nung kanilang kahirapan. Bakit? Kasi yun ang gusto nilang gawin, ang magbigay. Kahit na mahirap sila, ang Macedonian church, sabi ni Pablo, they gave as much as they were able. They gave according to their ability. Tayo, are we giving as much as we are able? Are we giving according to our ability? Or are we only giving when we feel like it? Ang sabi ni Pablo rito, they gave according to their ability. Ito yung isang bagay na sinasabi natin. Kapag tayo magbibigay, we must give according to our ability, not only when we feel like it. Alam mo, although ang giving, hindi ito pwede nating sabing investment sa kaharian ng Diyos, no? Pero pag pinag-isipan nating mabuti, kapag tayo nagbigay, may bumabalik eh. Prinsipyo yan ng kaharian ng Diyos eh. If you give, then you will receive. Pero hindi natin ito dapat pagkamalian o pagkamalan na isang profit-generating activity. Hindi ka dapat nagbibigay dahil gusto mo makatanggap. Natatandaan ko isang araw, not too long ago, natutunan ko yung lesson ko about giving according to my ability. While driving to church one day, the Lord suddenly talked to me about giving some financial aid to one of the brothers in the church. And sabi niya, kailangan mong bigyan itong kapatid na ito nangangailangan sa church niyo. Siyempre dahil masunurin ako at siyempre dahil likas ako mapagbigay, of course biro lang po yun. Sasabihin mo agad, yes Lord, yun lang pala eh. But God did not tell me when. And so, I went to my driving and my usual praise and worship singing to the Lord na habang nagdadrive ako. And when I finally got to the church, and even before getting off the car, I immediately saw the brother that God has spoken to me about. Nakita ko siya. Bago pa baba ng kotse, nakita ko na siya. Sabi sa akin ng Panginoon, yan ang sinasabi ko sa yung bibigyan mo. And the Lord reminded me again about our deal. At sabi ko sa kanya, yes, Lord. Sabi ko uli sa kanya. And natatandaan ko pa nga, I was even singing the song, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Talagang sa puso ko, yes, Lord. Magbibigay ako. Kaya lang, Lord, next time. Hindi ngayon. Pag nakita ko siya muli at meron akong enough to spare, I will give him the financial aid you're talking to me about. Pero sabi ng Panginoon sa akin, the Lord told me, give him 300 pesos today. Sabi ko, Lord, 300 pesos today? Sabi ko, Lord, hindi pwede. I only have enough for the day. Next time, Lord, sabi ko, promise, I will give him 300 pesos. Specific ang Panginoon. 300 pesos ngayong araw na to. Sabi ko, Lord, hindi pwede. Kaya lang insistent si Lord. Sabi niya, give him 300 pesos today. He needs it. And alam mo, hindi ko pa narinig ang Panginoon na maging insistent sa akin. Before, sabi ko, Lord, hindi ka naging ganyan ka-insistent sa akin pag iba hinihiling mo. Pero parang ngayon, napaka-insistent mo, 300 pesos today. Ang sabi niya, 300 pesos to him now. Kaya ang sabi ko sa Panginoon, nakipag-bargain ako, sige Lord, kung magbibigay ako, kaya lang may problema ako. Meron lang akong 350 pesos sa pitaka ko. Meron akong 500 kanina, kaya lang nagastos ko na, yung 150. So 350 na lang ang pera ko ngayon. Tapos buong araw ko dito sa church. Kapag binigyan ko siya ng 300 pesos ngayon, matitira sa akin 50 pesos na lang. And that's not even enough for my lunch. Sabi ko sa Panginoon, ang sabi sa akin ng Lord, pero meron kang 300 pesos sa pitaka mo, di ba? Sabi ko, yes Lord. So, ang sabi niya, so ibigay mo yung 300 pesos mo dun sa kapatid mo na yun. Dahil kailangan niya ito. And sabi niya sa akin ng Panginoon sa akin, ibigay mo yan and then I will take care of your lunch. Although hindi yung lunch o yung pagkain ang nag-motivate sa akin para mag-agree sa Panginoon sa sinabi niya sa akin, I finally gave in to God's command. So I slowly approached the brother at hinawakan ko siya. Sabi ko sa kanya, the Lord told me to give something to you. And He wanted me to give you 300 pesos. Hindi ko alam kung bakit. Kaya lang sabi sa akin ng Panginoon, bigyan daw kita ng 300 pesos dahil kailangan mo yan. Alam mo, habang ibinibigay ko sa kanya yung 300 pesos sa kanyang kamay, maluha-luha siyang sinasabi sa akin. Sabi niya, alam mo, Pastor, hindi mo alam kung anong ginawa mo. Kaya lang, since last night pa, kagabi pa ako nagpe-pray sa Panginoon for this. Kasi alam mo, paalis ako ngayon papuntang Pangasinan, sabi niya sa akin. Kaya lang, ang problema, we are in deep financial distress. At saka yung asawa ko, sabi niya, nangangailangan kami ng 300 pesos kasi may disconnection notice na kami from Meralco. Sabi niya, pag hindi namin ito nabayaran ngayong araw, ngayon yun, puputulan kami ng kuryente. Kaya nagnalangin ako sa Panginoon. At sabi ko sa Panginoon, Lord, if you really wanted me to go to Pangasinan, mag-provide ka ng 300 pesos para maiwan ko to sa asawa ko, mabayaran namin yung kuryente, hindi kami maputulan,
at makaalis din ako papuntang Pangasinan. Kaya maraming salamat, Pastor, for listening to God. Alam mo, after hearing that, natuwa ako. I was glad I listened to God about giving. I did not only follow God's command, but my giving also was able to supply a brother who is in need at that time. Alam mo, yung sumunod na kabanata, ang sumunod na istorya, hindi na naging sorpresa sa akin. It was not a surprise to me anymore. Bakit? Kasi habang paalis ako, just before lunch, mananangalian na kami, no, sa church na kung saan ako nagpunta, mananangalian na kami. Just before I was leaving, another brother came up to me and he told me, Pastor, I've been looking for you since this morning dahil I have something to give to you. Sabi niya, the Lord told me to give this envelope to you. Alam mo, nung una, hesitant ako Kasi nag-bargain ako sa Panginoon. Sabi niya gano'n sa akin, na next time I see you, next time ko na lang ibibigay sa'yo. Kaya lang insistent ang Panginoon sa akin. Ang sabi sa akin itong kapatid na to, insistent ang Panginoon sa akin na ibigay ko rin sa'yo ngayong araw ito dahil kailangan mo ito before lunch. So I'm just following the Lord's voice. Yun ang sabi niya. And then he handed me the envelope, and then nagpasalamat ako sa kanya, and then he left. Alam mo, natandaan ko yung sinabi sa akin ng Panginoon that He'll take care of my lunch. Kaya sabi ko, Lord, ito na siguro yung fulfillment ng part mo ng deal natin. Remember, I've done my part. So, it is His turn now, sabi ko. And then, ang ginawa ko, binuksan ko yung envelope. Alam mo yung kung nakita ko? Nakakita ko ng 500 pesos na bill. Si Ninoy Aquino nakangiti sa akin. So, habang nakangiti si Ninoy, ngumiti rin ako. No, nag-mathematician sa akin ay biglang lumabas. Nag-compute ako. Sabi ko, Lord, I gave 300 pesos and then you gave me 500 pesos. Nag-type ako mula sa 500 pesos na 50 pesos. So that left me with 450 pesos. 450 minus 300, may 150 pesos pa ako. Sabi ko, hallelujah, Panginoon. Yung binigay ko na 300 pesos, hinigitan mo pa. Ngayon may natira pa sa akin 150 pesos. Kaya sabi ko, Panginoon, maraming salamat. I gave according to my ability, and then God rewarded me back with His own goodness. Kaya lang, let me be clear about this. Hindi natin pwedeng gawing scheme o hindi natin pwedeng gawing paraan ang pagbibigay para kumita. Giving must not be made as a scheme to make a profit. We give because God tells us to give, and we receive because God wants to bless His children. We cannot manipulate God by our giving. Tandaan natin yan. There is no manipulation in the courts of the King. God is moved by love and love alone. Paul did not only tell us to give as much as we were able. Ang sinabi rin niya, just like the Macedonians, we must willingly give even beyond our ability. Hindi lang according to our ability, but even beyond our ability. Yun ang sinabi niya sa Corinthian. Bakit? Kasi yun ang ginawa ng Macedonian. Hindi lang sa kabila ng kanilang kahirapan, sa kabila ng kanilang mga challenges, they gave not only according to their ability, but even beyond their ability. The Macedonians gave with passion. They did not only give, but they gave so much more. Ang sabi nga ni Paul, they were excellent in the grace of giving. Alam mo, naniniwala ako na ang kingdom of God is a place for excellent people. Kaya sinasabi ni Pablo rito, we must not only excel in love, we must not only excel in our speech, we must not only excel in our action, but we must also excel in our giving. And the kingdom of God is a place for excellent people, for people who excel in the things that they do. The kingdom of God is not a place for mediocre people. Hindi ito isang lugar para sa mga basta-basta lamang, kundi ito'y lugar para sa mga taong nag-i-excel sa kanilang ginagawa. Sinasabi ni Paul sa mga Corinthian, yes, you are excellent. Yes, you are excellent in faith. Yes, you are excellent in speech. Yes, you are excellent in knowledge. You excel in your complete diligence and you excel in your love for us. Ang sabi niya, but there is one thing that you should learn to excel in. Ang sabi niya, and this is in the grace of giving. Tandaan niyo ba yung sinabi ni Jesus sa rich young ruler sa Mark chapter 10 verse 21? Ang sabi dito, Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, he said, go, sell everything you have and give to the poor and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Ang sinasabi ni Kristo dito, yes, you have excelled in everything that you do. You have fulfilled all the required righteousness.
You have followed everything there is in the law. But one important thing you lack. You do not have the willingness to give. Alam mo, kadalasan iniisip natin, hindi natin kayang gawin yung mga bagay na hinihiling sa atin. Ang reason natin, they are simply beyond our ability. Totoo nga ba ito? Talaga bang ito'y beyond our ability, or we just simply lack the passion to do it? Alam mo, let's try loving some more, even beyond our ability. Let's try giving some more, even beyond our ability. We can give willingly from our hearts, but how much must we be willing to give? We must be willing to give according to our ability, and if that is not enough, then let us give even beyond our ability. Tayong lahat manalangin. Panginoon, we thank you for teaching us about giving today. We thank you, Lord, that it is you who first gave so that we can also give ourselves to others. Maraming salamat dahil sa iyo kami natututo, ikaw ang aming pinaninindigan at ikaw ang aming sinasandigan sa lahat ng aming ginagawa. Turuan mo kami, Panginoon, na magbigay not only according to our ability but even beyond our ability, Lord. Alam namin na ikaw ang Diyos na nagpo-provide. You are the generous God, Lord, who provides all our needs. Mayaan mo, Panginoon, sa aming natatanggap na pagpapala mula sa iyo, matutunan kaming magbigay at maging blessing sa mga kapatiran namin, sa mga tao na kapaligid sa amin, maging sa mga tao na palagay namin hindi karapat-dapat makatanggap ng pagpapala. Ngunit turuan mo kami, O Diyos, na maging unconditional ang love namin sa kanila, kagaya ng unconditional love na pinapakita mo sa amin, so that we can give and love unconditionally as well, Lord. Maraming pong salamat. Ikaw ang aming pupurihin, ikaw ang aming pasasalamatan sa lahat ng pagkakataon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo magpatuloy, isa munang awitin natin maririnig mula sa album na Blessings Flow, mula sa ating kaibigang si Heidi Sampang. Ang title nito ay Kasama. Palaging kasama sa lahat ng lakad mo'y laging asahan mo, tuwina. Ako'y iyong kasama sa tuwina. Ako'y iyong kasama sa tuwina. Ako'y kasama mo sa bawat problema. Maasahan mo.
sa tuwina, kailan may walang patid ang aking pagsinta. Saan pa man ihahatid, palaging kasama. Sa lahat ng lakad mo'y laging asahan tuwina. Tuwina, ako'y iyong kasama sa tuwina. Tuwina, ako'y iyong kasama sa tuwina. Ako'y kasama mo sa bawat problema, maaasahan mo. Tuwina, ako'y iyong kasama sa tuwina. Tuwina, ako'y iyong kasama sa tuwina. Ako'y kasama mo sa bawat problema, maaasahan mo. Mayroon pa bang iba sa'yo'y umibig? Lubos-lubos ang pagsinta, laging mananaig. Ang mundo'y taliktad na, lumapit ka tuwina. Tuwina, ako'y iyong kasama sa 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 tuwina. Maraming salamat, Heidi Bernardo Sampang, mula sa album na Blessings Flow, may title na Kasama. Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw kaibigan, kapatid na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsy radio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo. Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawaing pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asa para sa iyo.